Matapos lisanin ang mga guho dala ang aklat ng mahika, nagpasya ang grupo na pumunta sa kalapit na nayon para magpahinga bago bumalik sa akademya. Gayunpaman, ang pinuno ng nayon ay mahigpit silang pinigilan, hindi pinahintulutang makapasok ang grupo ni Ariel sa nayon. Nagulat si Siron, ha? Hindi ba't malapit tayo sa isa't isa? Nanginginig na itinuro ng pinuno ang binata sa likuran at nagsalita, natatandaan niyo pa ba kung sino ito? Kalmadong sumagot si Siron ng walang bahid alala, syempre hindi, bakit ko naman siya maaalala? Siya ang anak ko, si Ago. Noong bata pa kayo, binuwi niyo ang dalawang ngipin niya sa harap dahil gusto niyong makipag-sparring siya sa inyo. Teka, simpleng away bata lang iyon. Dahil doon, hindi pa rin makapag-asawa ang anak ko hanggang ngayon. Hindi lang iyon, sa tuwing pupunta kayo rito, sinisira niyo ang balo ng nayon, kaya naghihirap ang mga tao dahil walang tubig. Pati ang mga inosenteng pader ay binubutas niyo ng walang dahilan. Bakit niyo ginagawa ang mga iyon? Nang marinig iyon, hindi nagsisi si Siron, bagkus ay kumpiyansang sumagot, dahil nagkataong humarang sila sa daan ko. Bakit hindi kayo dumaan sa pinto? Nang marinig ang mga kalunos-lunos na ginawa ni Siron, napabuntong hininga na lang sina Ariel at Lunaan. Mula pagkabata, alam na niyang manginis ng iba. Kaya nga tinatawag siyang prinsipe ng kapahamakan. Mukhang hindi tayo makakapagpahinga rito. Ang pinuno at mga taga-nayon ay mariing tumutol. Pakiusap, bumalik na kayo. Hindi namin kayo maaaring papasukin dito. Pagkasabi nito, muling sinapian ng Diyosa ng disyerto ang katawan ni Siron. Yesed, hindi ko maaaring hayaan ang ganitong pangyayari. Mabilis na lumitaw ang mga marka sa buong katawan ng hangal na prinsipe. Sa likuran, dahil unang beses palang nasaksihan, labis na nagulat si Lunaan. Sanay na si Ariel kaya napabuntong hininga na lang, siya na naman? Naging masaya ang mukha ni Siron na sinasapian. Ang kilos babae sa maskuladong katawan na ito ay talagang katawa-tawa. Ang batang ito ang aking pinili. Ayokong tratuhin mo siya ng ganyan kahigpit. Hindi pa rin naiintindihan ng pinuno ang nangyayari. Nautal siya, anong ibig niyong sabihin? Ano po ang sinasabi niyo? Humakbang pasulong si Saabulom, puno ng pagmamalaki ang boses, ako ang tagapamahala ng lupain ng disyerto. Isang imahen na mga 6 na metro ang taas ang lumitaw sa likuran ni Siron, tila ipinapakita ang kapangyarihan ng Diyos. Si Saabulom ay nais manatili sa inyong nayon. Lumuhod kayo at tanggapin ang karangalang ito. Nang masaksihan ang pagpapakita ng Diyosa, napanganga na lang sa gulat ang pinuno. Pati sina Lunaan at Ramela sa likod ay labis na nagulat. Ang Diyosa ng buhangin na si Saabulom? Sinapian niya ang katawan ni Siron? Si Ariel sa tabi ay nanatiling dismayado. Isang Diyosang mahilig pumansin at isang hangal na prinsipe. Talagang perpektong tambalan. Pagkasabi nito, isinauli na ni Saabulom ang katawan kay Siron. Ang mga daloy ng mahika ay unti-unting naglaho. Natarantang lumingon si Siron kay Ariel at sumigaw, narinig mo lahat yon, di ba? May babaeng nagsalita. Itinuro ni Ariel ang mga taga-nayon at nagsalita, dahil sa kanya, makakatuloy na tayo sa nayon na ito. Nagulat at nalito si Siron. Hindi niya maintindihan kung bakit nakaluhod sa lupa ang pinuno at ang iba pa. Patawarin niyo po kami, banal na Saabulom. Pabalik sa akademya, isinara ni Lesimus ang pinto ng silid ng prinsesa at naisip, pakiramdam ko may magandang mangyayari ngayon. Sana maging masaya sina Prinsesa Arin at Ginoong siya ng magkasama. Kaya mo yan, Prinsesa Arin. Sa loob ng silid, hindi pa alam ni Arin na peking siya ang katabi niya. Labis siyang nalilito, hindi alam ang gagawin. Anong gagawin ko ngayon? Walang kamalay-malay na nagsalita si Nana, bilang siya, nang may kainosentehan ang saya ko. Si Professor Serik ay talagang nakakatakot, no? Sa tingin mo rin ba? Biglang may napansing kakaiba ang prinsesa. Tumingin siya sa kanyang kamay kung saan mahigpit pa ring nakahawak si Nana. Sa puso ng prinsesa, nagsisigawan ang pinaghalong saya at hiya sa sandaling iyon. Namula ang mukha ni Arin sa hiya, ang tibok ng puso niya ay parang gustong lumabas anumang oras. Bakit? May masakit ba sa'yo? Tanong ni Nana, bilang siyan. Pagkasabi ng prinsesa, agad na idinampi ni Nana ang kamay sa noo ni Arin na ikinagulat niya. Wala ka namang lagnat. O baka gutom ang prinsesa? Nagising mula sa pagkagulat, mabilis na umatras si Arin. Ang lahat ay sumobra na sa kayang tiisin ng isang dalagita. Teka lang. Nagkatinginan sila sa tahimik na espasyo, walang nagsasalita. Nagkagulo ang mga isip sa utak ng prinsesa.
Lintik, hindi ko sinasadyang tanggihan siya. Nakatakda na kaming ikasal, hindi ako dapat kumilos ng ganito. Pagtingin sa inosenteng mukha ni Nana sa anyo ni Shan, hindi napigilan ni Arin. Hindi na ako tatakas pa. Ngayon, kailangan kong sabihin sa kanya. Sumigaw siya ng may mahinang boses, tungkol sa ating kasunduan sa kasal. Anong masasabi mo roon? Salungat sa inaasahan ni Arin, inosenteng sumagot si Nana, bilang Shan, ang galing. Gusto kita, prinsesa. Kaya gusto ko rin ang kasal na ito. Sumeryoso ang mukha ni Arin. Marahil ito na nga ang matagal ko nang hinihintay. Talaga? Siyempre. Mas gusto pa kita kaysa sa matatamis na candy. Nang marinig ang mga salitang iyon, hindi nagduda si Arin kahit kaunti. Panaginip ba ito? Gusto talaga ako ni Shan? Hindi ko kailanman naisip na mangyayari ito. Ang mga luha ng kaligayahan ay malapit ng tumulo. Talagang gusto ko si Shan, tama? Habang nag-uumapaw ang emosyon, biglang may napansin si Arin. Pero teka, Shan, kailan ka pa nagkaroon ng ganyang buntot? Kasabay nito, ang karwahe na lulan ang punong guro ay bumalik na sa akademya matapos ang mahabang panahon sa palasyo. Matagal akong nawala, kaya mukhang bago na sa akin ang akademya ngayon. Pagdating pa lang sa tarangkahan, naramdaman na niya ang presensya ni Nana. Ang aura na ito isang dragon. Hindi, may ibang nilalang na nakapasok sa gusaling ito. Sa loob ng silid ng prinsesa, hindi pa nila namamalayan ang paparating na panganib. Nagdilim ang mukha ng prinsesa nang matuklasan ang katotohanan. Ganoon pala. Hindi ka talaga si Shan. Ikaw si Nana na gumamit ng mahika para magbago ng anyo, tama? Nabunyag na ang lahat. Walang nagawa si Nana kundi maupo at tanggapin ang sitwasyon. Patawad po, Prinsesa Arin. Ayos lang, wala kang ginawang masama. Nang marinig iyon, sumigla ang mukha ni Nana. Talaga po? Kung gayon, sasabihin ko kay Papa ang mga sinabi niyo. Agad na inilapit ni Arin ang mukha kay Nana at nagsalita ng may pagbabanta, hindi. Hinding-hindi mo sasabihin. Naiintindihan mo. Nakakatakot din siya. Umupo ang prinsesa sa tabi niya ng may saya at ginhawa. Pero masaya ako. Tinulungan mo akong matuklasan ang ilang bagay na matagal ko nang nakalimutan. Essen. Ano po iyon? Kung mangangako kang ililihim ito, sasabihin ko sa'yo. Tuwang-tuwang itinaas ni Nana ang kamay para makipag-pinky swear. Opo, ipinapangako kong ililihim ko ito. Sige, pwede ka bang mag-anyong Shan ulit? Opo. Muling nag-anyong Shan si Nana, ngunit panlabas na anyo lang. Ang kilos ay parang bata pa rin. Tada! Perpekto, di ba? Pumalakpak si Arin para purihin ang bata. Ang galing mo talaga, Nana. Hihe! Biglang namula ang mukha ng prinsesa. Gusto niyang sabihin ang lahat ng nasa puso niya. Gusto kita. Nang marinig iyon ni Nana bilang Shan, bahagyang nagulat si Nana. Ngayon ko lang natanto ang tunay kong nararamdaman. Nahulog na ang loob ko sa'yo mula pa noong una tayong nagkita. Alam kong para sa'yo, isa lang akong pabigat. Pero sinikap kong maging mas mabuti araw-araw para maging karapat-dapat sa tabi mo. Kaya pakiusap, huwag kang biglang mawawala ng walang paalam. Pwede ka bang manatili sa tabi ko magpakailanman? Ang mga salitang mula sa kaibuturan ng puso ay nasabi na nagtanggal ng pabigat sa isang batang unang beses umibig. Pagkasabi nito, mabilis na pinunasan ni Prinsesa Arin ang kanyang mga luha. Huwag mong sasabihin kay Shan ang narinig mo, ha, Nana? Tumingala siya kay Nana na may tinitingnan. Bakit, Nana? May paparating dito, Prinsesa. Malapit na tayong magkaproblema. Isang napakalakas na nilalang ang paparating. Sa labas, dumating na si Punong Guro Candel sa harap mismo ng silid ng prinsesa, ngunit hinarang siya ni Lesimus. Hindi kayo maaaring pumasok sa loob ngayon. Ginoong Punong Guro, may mahahalagang ginagawa ang prinsesa. Nagdilim ang mukha ng Punong Guro, malamig at puno ng otoridad ang boses. Sa akademyang ito, walang lugar na hindi ko maaaring pasukan. Tumabi ka. Hinarap ni Lesimus ang Punong Guro. Kahit takot siya, hindi siya umatras. Kung mayroon kayong kailangang madaliin, ako na ang maghahatid ng mensahe. Kaya pakiusap, bumalik na kayo, Ginoong Punong Guro. Dahan-dahang ipinatong ng Punong Guro ang kamay sa balikat ni Lesimus at gumamit ng maliit na mahika. Wala akong maraming oras. Agad niyang itinabig si Lesimus gamit ang kanyang mahika, sapat lang para maitulak ito, ngunit hindi masyadong malakas para makasakit. Ginamit niya ang kabilang kamay para sa isang pangunahing wind magic,
para buksan ng malakas ang pinto ng silid nang hindi ito nasisira. Ang antas ng isang taong nasa tuktok ng mahika ay talagang nakakatakot. Nang makitang pumasok ang punong guro, nagmamadaling nagsalita si Prinsesa Arin. Punong Guro Candel. Bakit kayo narito? Ano ba talaga ang nangyayari? Pribado kaming nag-uusap ng aking mapapangasawa. Pakiusap, lumabas kayo agad. Kahit prinsesa ka pa, apo pa rin kita. Paano mo ako maluloko? Tumabi ka, Prinsesa Arin. Ang nilalang na iyan ay hindi si Shanver. Pagkasabi nito, agad siyang nagpakawala ng light magic diretso kay Nana nang walang awa. Mabilis na itinulak ni Arin si Nana para makaiwas sa atake na madaling nagpatalsik sa upuan sa likuran. Kung tinamaan iyon si Nana, tiyak na tapos na siya. Sumigaw siya ng babala, takbo, Nana. Hindi mo siya kayang talunin. Kitang-kita ang takot sa mukha ni Nana. Opo. Ngunit sa harap ng isang batikang salamangkero, imposible ang pagtakas. Sa tingin mo ba makakatakas ka rito? Mabilis na tumakbo si Nana patungo sa bintana. Isang malakas na kalabog ang umalinggaw-ngaw, nabasag ito. Nahuli ni Punong Guro Candel si Nana at madaling itinaas ang bata sa ere. Ano sa tingin mo ang lugar na ito para pasukin mo ng basta-basta? Ang aking akademya ay hindi lugar para sa mga halimaw na tulad mo. Magbabayad ka sa iyong kahangalan. Kuminang ang mga kamay ng punong guro, banal na kapangyarihan ang handa para sa isang mabilis na pagtatapos.